16 years old na lalaki sa bayan ng Tupi, South Cotabato ay nagpakamatay di umano dahil sa stress at hirap dulot ng kanyang learning modules. Ayon sa kanyang ina, nahihirapan ang anak niya na aralin ang mga learning materials lalo na sa asignaturang matematika na mas lalo pang pinahirap ng kasalukuyang sitwasyon ng edukasyon sa ating bansa. Kung sina Briones ay nagpupugay na sa paglulunsad ng pagbabalik eskwela, maituturi ba talagang itong tagumpay kung isa-isa nang binabawian ng buhay ang ating mag-aaral? Puntahan naman natin si Miss Velasco para marinig ang opinyon ng guro at estudyante tungkol sa narinig na balita. Maraming salamat, Colin. Magandang hapon mga tagapakinig. Ngayon, makakapanayam at malalaman natin ang ilang opinyon galing sa isang guro at estudyante patungkol sa usap-usapang isyu ngayon. Nasa linya natin ang isang guro sa edukasyon. Magandang hapon, Binibining Valdez. Ano po ang masasabi niyo sa isyong usap-usapan ng masa ngayon patungkol sa isang estudyanteng nagpakamatay dahil sa panibagong estilo ng pag-aaral ngayon? Ang mga gurong katulad ko ay dapat magkaroon ng konting konsiderasyon sa mga mag-aaral. Dahil hindi pare-parehong kakayahan ng estudyante. Talagang mahirap mag-adjust ngayon lalo na sa ganitong bagong estilo. Ito ang anak ko ay nagre-reklamo at mahirap daw ang kanilang math. Ginagawa niya na lang para maintindihan niya ay talagang nanonood na lang siya sa internet. Mahirap talaga, binigyan siya ng modules na na-late na 1 linggo. Tapos sa Lunes na daw ang pasahan, 3 linggo niya lang ginawa. Pero wala tayong magagawa ito na kailangan na lang natin gumawa ng sarili-sariling paraan. Bigyan sila ng konsiderasyon. Makisama na lang. Maraming salamat po, Binibining Valdez. Ngayon, dumako naman tayo sa kabilang linya, kung saan makakapanayam naman natin ang isa ding estudyante. Magandang hapon, Yoreta. Magandang araw po sa inyong mga nakikinig. Ako po si John Paul Oreta, 16 na taon at isang estudyante. Maaari ka bang maglahad ng ilang karanasan patungkol sa panibagong estilo ng klase ngayon? Kamusta ang pag-aaral gamit ang panibagong paraang ito? Ang aking panayam lamang po ngayong araw ay ang ilahad ang aking mga karanasan at mga opinyon ukol sa tatawag nating online class at module. Kami po ay marahil nahihirapan sa bagong pamamaraan sa pagtuturo, ngunit kailangan po namin ito tahakin para po sa aming kinabukasan. Bilang estudyante, hindi po natin pwede pigilan ang mga eskwelahan sa pagbubukas sapagkat wala pong makakakuha ng benepisyo po dito. Kaya payo ko na lang po sa mga ibang estudyante na katulad ko ay kayanin na lang po natin ang pagsubok na ito. Bilang isang estudyante ngayong pandemya ay nakakaranas po kami ng lungkot sa aming mga pag-aaral sapagkat kami po ay napupuno ng mga kailangan gawin para sa aming mga klase. Madami rin pong mga hamon ang aming nararanasan katulad ng pagwala ng kuryente, mahinang signal, depresyon, pati na rin po ang mga bagay na kailangan namin gawin sa aming mga tahanan. Ngunit kahit mahirap po ang aming mga nararanasan, kailangan po namin ito kayanin. At sa mga aming guro, salamat po sa pagtitiis sa pagtuturo po sa amin. Kahit mahirap po ang aming nararanasan ngayon, huwag naman po sana natin kitilin ang ating mga buhay sapagkat isang pagsubok lamang ito. At sa guro na hindi po tumanggap sa module ng estudyanteng nagpakamatay, sana man lang po pinakinggan niyo po ang sitwasyon ng bata at ang kanyang mga hinain. Sapagkat tayo ay nangako sa isa't isa na magtutulungan sa ating pagtahak sa makapanibagong sitwasyon. Sa pamilya po ng namatayan, ako po ay nakikiramay sa inyo. At hiling ko po sana na wag na po sana maulit ang trahedyang nadanas ng isang estudyante. Yun lamang po ang aking mga sasabihin. Salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa inyong mga binahagi. Balik sa iyo, Colin.
Salamat, Miss Velasco. Sa narinig naman natin ng mga pahayag at sa loobin, makikita na hihirapan ang bawat guro at estudyante sa new normal. Isa na rin ang mabagal na pag-response ng gobyerno sa mga issues tungkol sa online classes. Tandaan, ang mental health ay importante lalo na at tayo ay nasa pandemic. Mahalaga na alagaan mo ang sarili at humingi ng tulong kung nahihirapan ka na sa numero ng Suicide Prevention 02-896-9191. Salamat muli at ito ang Radyo Balita, tagahatid ng katotohanan araw-araw.